Buntag sa tanan. May pasalungalan. Happy New Year. Malipayong bagong tuig. Salamat kayo. This is the first Sunday of 2025. Muna ang unang Domingo sa 2025. Ang pangutana kining malipayong bata sa 2000 nga nagabot pa tayo 2025. Amen. Salamat. Please open your Bible. Kung may Bible yun sa inyo sa Proverbs chapter 16 verse 8 and 9. Again, ako malibigyan sa pagtindog ang ikaw sa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong presensya. Tugutan nato ang pulong magigistorya sa ato karon. Verse 8 and 9. Basahon nato sa kusog ng pagbasa. Mas maayo pa ang jutay nga uban ang pagkamatarong kaysa dagkong kinitaan nga wala ang katarong. Ang kasing-kasing sa usa ka tawo nagalagaw sa iyang dalan, apan ang Ginoo nagatultol sa iyang mga lakang. Let us pray. Father God in heaven, we are so thankful and blessful for this time na kami magkatuon sa iyong pulong. Salamat sa pagkamayan mo sa amo sa 2024. O niya kami karon Lord, merong Domingo na makapamati ni sa imong pulong. Panalangin mo pulong, makasabta namin kini sa among kinabuhi. Tanan yung makapamati nini nga minsay, makahatag ka namang kalipay, karasi, duga nga pagsalig, samtang kasubungan kami Ginoo sa 2025. Inasalig na mo sa imong tanan ang imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang atong tema karon mga kaigsunan, muna siyang Happy New Year. Malipayong bagong tuig. O kumusta ang New Year? Kining nagpasalamat bata sa alas 12 sa Ginoo. O nag-inom ako sa inyo nga before magbuhat ang tanan, pasalamat sa Ginoo. Kining nag-alert ko. Pero wala ko nakatulog. Mana ko magalit ang malard, kaya wala ko natulog kaya gusto na ako magpasalamat o mag-abot yun sa alas 12. Personal kami sa pasawa nag-pray. Pagkaman sa buto-buto, nagkanta ni o mga alawiton, isa lang kanta na yun, isa lang ikaw alawiton. Pasalamat ni ang Diyos, pasalamatan ko ang kanta. Basa rin mo sa pulong sa Ginoo, meditation ni kamay, nag-pray dahil ni pasalamat sa Ginoo. May ang gibuhat sa New Year. O grabe ka maayo ang Ginoo. Taliwala sa mga problema nga ato na sa guba. Gatuo ko, matagpo sa kanato dire, kung atong ng taon, pamandungan ang 2024 ang atong mga kaagi, nagkalaylay itag mga experience. Ang uban siguro, sa 2024, nakasinati og, ang uban nakasiguro nakasinati ang nga tuig og mga panalangin nga nadawat. Na? Siguro ang uban, na failure sa negosyo o sa trabaho. Nakasinati. O siguro ang uban, nasubok tungod sa kalisod nga diatubang sa kinabuhi. Bisan karon, kay nang taka, ang tuig ra ang nausab. Pero mora gyapon. Ang tuig ra o adlaw ra ang nausab, pero ang atong kinabuhi, mora gyapon. Naman ang imong utang nga wa nimo kabayad sa 2024. Dili na pwede ni malimtan sa 2025. Pagpamili na ang utang na to, tingali makapangutanan kita sa atong kaugalingon unsaon nato pagsulod sa New Year. Uban ang paglaom o pagsalig sa Dios. Ang atong teksto karon mga igsoon, igalag igsoon. Maghatag na itong binsay na para ka natong tanan. Pugunta nga Ginoo makipag-istorya sa tao, sa iniwa. Akong gisaligan ang tabang sa Banal na Espiritu nga masabtan na to ang pulong sa Dios. Basahan na to ang Isaiah 43 verse 18 and 19. Muning wali na ako sa una sa naging simana dito sa Tarim. Paman ang nagtumiyado mo itong nga wali karong light isad. Pero atong nagpunta ng Isaiah 43 verse 18 and 19.
Isaiah 43 verse 18, ingin nga, ayaw ninyo nang dumi ang kaning mga butang, ni maguraw na sa mga butang karaan. Tanawa akong buwat sa usa ka bag-ong butang, karot kini mo gitiyog ka kamo, badili may balong ini. Ako bisan pamahimo sa usa ka dalan diya sa kamingawan, o mga suba diya sa deserto. Ayaw ninyo nang dumi ang kaning mga karaan. Unsa man ang atong buhaton, sa mag-atubang kita sa New Year. Number 1, as introduction, limta nato ang mga karaan o mga former things. Let us forget the former things. Kalimti ang mga nangagi, verse 18. Kalimti ang mga butang na nangagi na, ayaw pag-isip sa mga naitabo na. Ang mga pagmahay, biyahe na. Kaya ang word nga forget, dira mga kaigsuunan, nagapasabot nga kung gakalimot, kakalimtan na gindi mo, di na ni mo damdaman. Meaning, ang 2024, ang mga dili maayo nga mga pangitabo sa atong kinabuhi, limta na to. Maayo na to dumduman. But remember, the former things ang mga maayo nga butang. Kaya kung maayo mga butang na imong dumduman, mo na makahatag kanimo kalipay, kadasig, pagpasalamat, nga napagkamaayo ang Ginoo. Pero kung i-focus nimo sa mga dili maayo nga butang, di ka makapasalamat sa Ginoo. Pero inanta ka, mas maayo, hintanin mo ang dili maayo utang mga gising mo. Siguro, naluya ka sa pagpangalagad. Hindi na to. Siguro, gisaway ka sa imong silingan, giliba ka sa imong silingan, nasakitan baka ka sa imong silingan, kauban, gagaw. Dagang mga problema nga nabot sa imong kinabuhi. Limti to sa 2024. Kaya ano, 2025 na. Ba? Morning panahon sa pag-remember sa mga maayong mabutang nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi ang 2025. New Year magaron. Bagong tuig. 2025 na. Mao ni ang panahon sa pag-remember sa magkapagkamaayo sa Ginoo o paglimot sa mga dili maayo nga pangitabo sa imong kinabuhi. Gato ko. Tinood? Hindi mga maayo oy. Kakulang taon nimo makaingon ka. Di na lang ko mangalagad. Pero kung ang tao yung pagkamaayo sa Ginoo, sa kamaayo sa imong kinabuhi, sure, makapadayon ka sa pagpangalahin. Then, ikadua, this is the time, ang New Year, di lamang sa pagkalimot, sa former things. And this is the time, sa angkon sa mga saad sa Diyos sa bagong tuig. Kung mauna yung atong topic karon, pag-angkon sa saad sa Diyos sa bagong tuig, verse 19 sa Isaiah 43. Verse 9, tanawa ko, mubuhat sa mga bag-o, kabutang, naibuhat na ng Ginoo. Example, kung 2024, mo na itabo sa imuha, sa 2025, naibuhat na ng Ginoo sa imuha. Parayon ta, inyam, karon kini mo tigid, kamo dili na makaibalo ni ini. Ako, bisan pa, muhimo sa usa kadalan diya sa kamingawan, o ang mga suba diya sa desierto. Igala kong igsoon, pag-abot sa bagong tuig, normal na magunaw kita, ikaw ug ako, sa atong mga tingwa o plano sa kinabuhi. Makaingon ta, unsa ka akong buhaton sa 2025 para mag-success ko, para magbalipayon ko, para matagbaw ko sa kung unsang nasa ako. But the reality mo niyang kamatuoran, usahay ang tao matintal sa paglantaw sa mga material ng mga butang. Gakalimtan nato kung sa kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pagka-focus ta sa mga butang, pakaingon ta na magpasalamat mo sa Ginoo. Kaya nga naglantaw ta sa material ng butang. Apan ang atong teksto karon Proverbs 16:8 tunay magatag nato og pagtulunan nga mag-remind ka nato sa 2025. Number 1 nga ato pagatun-an ang pagkamatarong labaw kay sa bahandi niining kalibutan. Sumagkog. Ang pagkamatarong labaw kay sa bahandi niining kalibutan. Kung naa kay mga mutang, walay problema. Naghihatag, nagregalo sa Ginoo sa imo, ginansya na lang na. Pakapi na lang na sa imong pagkakrispuhanon. Kung atong basahan ang verse 18, verse 8, it is better a little with righteousness than
a great revenues without right. So pasabot, mas maayo pa ang jutay nga uban ang pagkamatarong kaysa dagkong kay kinitaan nga wala ang katarong. Naidwa ka tao. Ang una nga tao, wala sa kwarta, simple lang. Pero pagkatulog siya, nasa ang kalipay, nasa ang kalina. Sana ito may mic, pero mas mahal mo wala mic, mga dili sa garat. Pero salamat kayo sa nagkaulam sa mic pa. God bless. Palitag ba ito ang mic. Mga kaisunan, unang nga tao, malipay, wala kayo sa iya ha. Wala kayo sa kwarta, siguro. Walang, simple lang siya na tao. Pero pagkatulog siya, nabisag na ikaw kasirada na iyang balay. Pero ang ikalawa nga tao, tungod sa iyang pagkadato, gapanglimpong siya, nakabalong mga tao na nasa kwarta, siguro, kung siya drug lord guro siya, drug lord ba? Hindi siya pagkatulog kay ano, kasi naimabot nga galit ang kung siya ang mga pulis, mga sundalo, mga iridin siya tungkol siya pagkadato. Mga kaigsunan, pero wala siya kalinaw sa iyong kinabuhi. Muna yung punto aning nga verse, mataw ni mo, mas maayo pa ang beauty nga uban ang pagkamatarong kaysa dagkong kinitaan nga wala ang katarong. Buto sabot, bahala nagpubri ka, simple ka lang nga tao. Kaysa tao ka, nga naalagi mo ha. Pero wala kay kalinaw sa iyong kinabuhi. Yun sa Bible. Sa tingin sa Bible, mga kaigsunan, maangkon pa nimo ang tibok kalibutan, pero mahanang imong kalagkawa. If you gain the whole world, but loses your own soul. Wala lang pinaka-importante sa atong kinabuhi, na naatay Ginoo, nga labaw pa sa handi nining kalibutan, relasyon nato kang Kristo, na walay makabungkag niya na, isang kung sa mga pagsulay, ang imong pagkaanak sa Dios, muna yung relasyon sa Ginoo. Mas maayo pa ang jutay, nawat ang pagkamatarong mga kaigsunan, ang pangutana, unsay tinuod nga sukdanan sa kalampusan o katagbawan sa kinabuhi. Ikaw nga pulutan, ang bahan di ba mga kapag ang pinakataas na sukdanan? No! Dili mga kaigsunan tingin sa Bible, mas maayo pa ang jutay nga uban ang pagkamatarong kaysa dagkong kinitaan na wala ang katarong. Kung sa atong application ani mga kaigsunan, atong susunod ang atong kinabuhi kung unsa ba ang atong priority aning 2025. Asa ang priority nato sa yes, nangkamot man ta, pero unta tagaan natong priority ang Ginoo sa atong kinabuhi. Una sa mga bata, we need to focus to pursue righteousness. Unahon ta ang pagkamatarong sa Ginoo. Yun sa Bible, but seek ye first, unahon ta pagpangitan din narian sa Dios ang pagkamatarong ug ang panagutan igadugang kay kanimo. Wala problema mangita ta, wala problema maningkamot ta para sa pamilya. Yes, wala problema na. Ang problema kung gilimta na nimo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Young people, panahon galing i-bless mo sa Ginoo, ayaw limit ang Diyos. Limin o miso, para ipanalanginan mo sa Ginoo, ayaw limit ang Diyos. Ang uban na tao, napa sila sa kalisod, Ginoo, tanangin ko, tagain ko. Panahon nga, nasa sa kalipay, nalimta na ang Ginoo. Kaya sa nila karanduman, ang mga material na butang, niyang kaugalingon, wala na ang Ginoo. Mga bata, obey your parents. Namoy ginikanan, tawuran na ito itong ginikanan. Pagkakaon na itong ginikanan. Ba, sa'yo ka bungang lang. Isa to sa'yo ka bungang lang itong mama ba? Wala ka na itong mama. Ba, kamo, napamay ginikanan ay nung i-obey ang itiyong mga ginikanan. Mga bata, nausay mga bata karon, di mga kawan naman kayo. Inyab, tagaan yung piso. Di naman na makabaog. Ari ka meron pagkabaog sa piso, ba? 4,500. Ba, di na magkabaog piso. Di ka mga bata pagkakuha na sa mga bata. Ba, mga kaigsunan. Pero mga bata, ang punto na ko, pasalamati o i-obey ninyong mama. Ayaw mo kundang sa pagpasalamat sa inyong mama.
dili magkuhan sa mga pagsupak. Then young people, atong susiyon kanunay ang atong priority. Naa ba ang Ginoo? Sa atong mga panahon, naa ba ang Ginoo? Ngayon, mga kaisunan, taga ko ni pagtagad. Grabe ang atong kahimtang karon nga panahon. Naata sa kalibutan nga ang tao murag kakan-on na simpon. Murag ingon sa preacher sa Mindopil. Usa ka magawali sa Mindopil niya. Amot kumakaya ba nato? I-try na to. Isulti sa atong mga kauban na mga Kristiyano, sino mga Kristiyano dito. Na kung may mo, hindi pamilay mo, kaya itong mga bata karon magkaya ng kita masipon. Iduas, di pa kabalo magbasa. Ay, di pa kabalo mag-chat, pero kabalo na mag-YouTube. Kabalo na mag-Facebook. Kabalo na ikatawag. Kabalo na madawag. Ingon sa ako sa magawaling niya, itry raw na to. Mga bata, kita lang, nato mga bata, ay nato tagaan og simpon. Umabot na siya 18 sa kaugalingon gud niya ng simpon. Na magina makaya ka muro kay. Unsa ka man kapag grade 7? Ama! Kagi yung maestra ko. Kinangol na magpalit o cellphone. Na ang problema kay ang priority sa yung people, usay di na pagtuon Facebook. Ikadua, YouTube. Ikatulo, TikTok. Wala na ang priority. Unsay priority nganong unsay purpose nganong gipalit ang cellphone para magtuon. Ang nakita mo, lain naman ang priority. Buntag, udto, hapon, gabi tunga sa gabi, bata pa. Diyan. Siyo na ito na makisuna sa atong priority. Kaya nga naman, usay. Sige ratag Facebook, tagad-tagad na to, di na tapakahi mo ganit pag-ampo. Makatulog na tayo kapag yun ta. Sige tayo. Wala nang pag-ampo, wala nang pagbahas sa pulong si Ginoo. So siyong taon sa itong atong priority sa atong karong 2025. Tagaan na to pagtagad mga kaigsunan. Kung saka, makaya ka na to. Hindi na to makaya kaya 15 pagani ka, 14 pa na siya, pero unta. Ba, sana kita ini ginagawa kung masawaga. Kung saka, ato rin awatan. Kung kurang iyaw sa bigasin plato simple kay usay siya raw po ang hawid na ako'y basahon na illustration. Ipasid na ko sa akong asawa. Ako ning i-post yun niya muni tayong uso pa katubitaw kanang silya elektrika. Kanang bitaw kaning kurentiyon ka patay ganitso. Nayo sa kabata, before siya elektrika na siya, nagsulat siya sa iyang mama. Ingon niya, dear mom, niya ako mama pinalangga, kung ang balaod pa, pwede ni buhaton, gusto na ako nga ikaw sunod sa ako ay silya elektrika. Kaya naman, kaya atong 3 years old pa ko, gikawat na ko, nangawat ko, akong kabalokan sa imong gibuhat, wala lang sa imuha. Awat ng dulangan, at 5, sa panahon na sa 5 akong edad, I took our neighbor's toys. Gikawat na ko ang dulangan gamay sa akong silingan. Pero murag wala lang sa you didn't correct me. Wala ko ni mo gibadno. When I was 12, sa panahon ni Lucy ko, akong gitaguan ang bula sa akong igagaw. O nagpa-pretend lang ka nga maragwa ka kabalo. At 15, sa panahon nga na-expelled ko, kanang nagipawak ko sa akong klase, na wala sa gipakon ba, di na siya pwede mo iswila. Kaya nga naman, gusto sa akong papa nga panisan ko kay akong gikawat ang bike sa akong classmate. Giingon sa akong papa nga bunalan ko. Giingon ka, ayaw bunali. Kaya nga naman, ako ang nagputong anak nili ikaw. Ayaw bunali. Imbes ko panisan ko ni papa. Munang karon, gusto na ako nga unta, ikaw unta ang
ang mailisilya elektrika tungod kay gipalangga ko nimo but you never corrected me. Gipalangga ko nimo pero wala ko nimo gibadlong. Nang karon kamatay na ko, your loving son. Yun na niyo. Di mo to. Ani nga time siguro panahon nga imo ning basahon nga sulat patay na ko. O niya para sa mga ginikanan, imo niya Proverbs 13:24. Those who spare the rod hate their children, but to discipline them. Ang taong ang tinuod na nagpalangga sa iyang mga bata, kaya magbunal sa iyang bata. Nausay kitang mga ang bata, mingon na di na ko ni mulag. Di na ko palangga sa mga ni mama, kaya ano, kabunalan ko. No, mga bata, kabunalan tayo sa inatong papa, di na ito kasabtan. Pero tuwad na may palangga kanya. Ba, sa Ginoo, na ipanahon nga bunalan ta sa Ginoo, tinuod na. Napakita na nga tinuod ka nga anak sa Diyos. Kung tinuod ka nga anak ka sa Diyos, mga kaigsunan, tinuod ka nga anak sa Diyos, kabunalan ka gid niya. Painumduman ka gid niya. Muna ako mga pag-ampong, mapadayon ng tamang alagad sa Ginoo. Padayon ta magtutok sa Diyos, 2:25. Siya gyud ang atong alagaron. Kaya ang versikulo 8 mga kaigsunan, nagpasabot nga ang pagkinabuhi nga takos ug subay sa prinsipyo sa Dios mas bililod pa kaysa bahandi ining kalibutan. Ingon sa uban, education is the best inheritance. Ha? Wala na'y makahatag kung nato ang education mo na pinakakuan nga atong. Pero unsaon man ang graduan ka pero wala kay batasan. Pagkaigsunan, ang pagtuo nato sa Ginoo, ang pag-stay sa atong pagtuo, pagsalig sa mga pinaka-importante. O mas maayong Japon ng graduan. Mas maayong Japon na ikota. Mas maayong na. Pero kung naa ka sa mga butang na susama makaingon ka nga, problema ko. Dili ko nato, di ko ayahay. Ang dami na mga kaigsunan. Ang dami na. Tingnan naman, pinaka-maayo nga naangko nimo ang relasyon nimo sa Ginoo, ang pagkamatarong labaw pa kaysa bahandi ni ining kalibutan. Munang palayo pagpangalagad sa Ginoo, ayaw pagluya-luya, palangga ka sa Ginoo. Ang apat makita din, ang pulong ba pagkamatarong kana nagpasabot sa tinuod nga kasing-kasing nga nagalagad nga nagasimba sa Dios. Nga naang kalipay o kalinaw nga gikan sa pagkamatarong. Kung kinidili mapuli sa bisan unsang bahandi ni material ng mga butang piiling kalibutan. Pananglitan mga kaigsunan, susama ni atong duha ka tawo. Asa man ka? Dagan kwarta pero wala kay kalinaw. Pero wala kay kwarta. Wala sa imo ang mga bandi ni kalibutan na kay kalinaw. May kalinaw hingpit nganing dugan ko, walain nga kalinaw nga watag sa imo kalinaw sa kinabuhi mo na si Jesus Christ. Mga kunani mo na pinagi sa pagtuo pagkawat kang Ginoong Kristo may personal mga luwas. Dayon kadua. Number 1 sa to. Number 1, ang pagkamatarong labaw kay sa bandi. Ang number 2, katapusan na nga mensahe mga kaigsunan, ang basahon kadua. God directs our steps. Ang Ginoo maoy nagatutol sa atong mga lakang. Ikaduha nga punto, verse 9, ang kasing-kasing sa katao na nagalaraw sa iyang dalan, apan ang Ginoo nagatutol sa iyang mga lakang. Sa verse 1 ato makita magkaigsunan ang mga pagpangandam sa kasing-kasing sa tao o ang tubag sa dila gikan sa Ginoo. Nakita yung mga plano sa kinabuhi. Nakita yung mga desire sa kinabuhi. Pero wala yung ga-approve ang Ginoo. Nakita yung mga pangandoy. Nung ni. Pero ang Ginoo nasa dalan na para sa ito. Example niya ng mga kaigsunan. Kung naay ka na ditong bagyo, ang usa ka captain sa barko, ang iyang desire nga mao ni ang dalan. Pero pag naibagyo, dili siya pwede nga kontra sa bagyo. Kinahanglan na kung pag inana sa kuwan mo uyun-uyun, kaya nga naman, kaya kung di siya mag-uyun-uyun, posible patay sila. Ang
Sa atong kinabuhi nga Kristohanon mga kaigsunan, kung naata sa kalisod, saligtas sa Ginoo. Pag naata sa walay problema, saligtas sa Ginoo. Punto, manaay kwarta o wala, salig sa Ginoo. Manaay problema o wala, salig sa Ginoo. Kaya mauna si gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Go with the flow! Ang uban, panahon nasa mga problema, biyaan ang Ginoo. Panahon nasa problema, inyong Ginoo. Hoy, sa mga Ginoo, wala na ka Lord, biyaan ang kunin mo. No! Kaya itugot na usahay sa Ginoo mga balot sa kinabuhi para tagaan ka sa insakto. Kanang gusto niya i-correct ang imong kinabuhi sa insakto nga dalan. Kay lahi ang dalan sa Dios, lahi ang dalan nimo nako. Kung basahon mo kung basahon mo mga kaigsunan ang text nasa Isaiah. Yun na, kay ang akong una-una, Isaiah 55 verse 8 and 9, kay ang akong una-una, dili sa inyong una-una. Kung ang akong mga dalan, dili sama sa inyong mga dalan, ingon ang Ginoo. Remember this, ang Diyos, adunay kaugalingon nga plano o dalan para sa ato. Lahi-lahi, kitag mga dalan o plano sa Diyos nga gusto niya ipaagian ka nato. Kinsa ang nagingon ang Diyos mismo. Yun niya, kaya ang akong una, dili sama sa inyong una-una. Di ang akong mga dalan, dili sama sa inyong mga dalan, ingon ang Ginoo. Ang punto ani mga kaigsunan, sa 2025, wala ta kabalo sa akong dalan. Pero tugutan nato ng Ginoo mo ay magdala sa atong siya ni bahala ba? Kung asa tayo pagi mo na to, saligan lang ginato siya. Di lang kita mundang, never surrender. Padayon sa pagpangalaga din sa iya. Ba, okay? Sama sa usa ka kapitan sa barko nga magplano sa iyang ruta sa dalan apat ang hangin ug balod mo ay nagbuot sa dalan sa iyang bayay. Kita usahay, we make plans, but God often redirects us from our good and His glory. Pero ang Ginoo magigsuon usahay, ang atong plano mo ni, pila yung plano sa Ginoo, diri ka. Si Bobby, gusto niya mabalik mag-eskwela sa Juan. Ganganina, ilang Bob, ang puwan na to, ato may estudyante, kinanglan ko kauban, yung magatod sila ha. Ang iyon ko pati sa inyong Zoya, marang busy mag-guru kayo siya, pero ito ko nasa guru sila karon sa sakaran guru. Karon man di kuan di lubong si Cornelio. Karon doktor na daw si Lubong. Motong gap nagiyon ko kang bali bab. Ay ko kisa ka makauban sa kuha bang ma yato dato mga santi sa kabarkanan. Bisag lang sa client sila yatud. Si Bobby kay masuk makaya kung di pastor. Hindi ko mong pastor. Ako sa iba. Niya, di lang kaya ako imong katod. Dito na ako mag-eskwela ko kay School Pastor. Di na ikaw man mo eh. Ang tulo, si DJ, abot lang, nasa mabalik na si DJ, tungkol na siya mga balatian po. Yan po na mabalik na siya. Di pa nulayan ta na bata pa man siya. Di pa na siya mabalik kung siya ang grabe nga sakit sa nipon. Pero tulo lang mabalik kung mayatod na ko, abot lang kung na doon pa ni Bobby ang magmotor. Kulang pa ni isa. Ay gusto na ako bisag kung tuloy ni ka po, pag-stag sa raming kakuan. Ay kung tuloy ni ka po, pwede naman sa yatod na pagulong yun sa Bible School. Ikulang ni o isa ka motor ba? Kaya layo man siya, mas may isa lang. Naisasa ko isa kang Bobby. Kung na'y mag-volunteer na magkuban sa among pwede. Ba, may magsakay sa isa. O, ato nga po ang nakiksunan. Kay salamat sa Ginoo. Kabalo mo ang akong gidawong nga mag-eskwela Bible School kini ang mga Daniel people. Sila mo pong si Balot, si Christian kasi sila sa una. Sila ang tanong eskwela Bible School. No? Wa ko kabalo ang plano sa Ginoo, lahi kini ang plano sa Ginoo. Kini nang eskwela Bible School kini wala na plano. Wala ta karon, kata sila dire. Kata sila Ginoo, kita kay kapaminahon ba? O, padayon mo. Ayun, pagmayroya kayo. Dito dagang kayo mga pagsulay. Normal na makikisunan. Pag ang try to see, sa ato mga pangalagad na ilagtag mga pagsulay na ipagian sa Ginoo sa ato. Di lang kita mundang sa pagsalig sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo nato mga kaigsunan, dili siya pareho sa ato, kakamutan og source.
are limited, but God, dili siya limited. Limitado ta sa financial nga butang, pero ang Ginoo di limitado. Si Uprong, kapag ninyo, gamin nyo na. Wala tayo kwarta, pero ang Ginoo na kwarta. God will provide 2025. Kinsa pa ang gamin nyo, pag ninyo na. God will provide. Ako, bukay na akong yapo, nga makapagkasal ko, tayo provide sa Ginoo ako pag lisensya. Kapag napray po ko nga makalisensya, lagi ko. Hindi ko na itong makalisensya, hindi ko pagkaputan sa Ginoo. Lahat maging-andalan sa Ginoo. Natin mga plano nga gusto na ito, pero hindi pa gusto sa Ginoo. Bago na gina ba? Padayon tayo magsalig sa Ginoo. Isang unsang pagsulay, padayon lang. Padayon lang kaya na ang Ginoo. Kung sa'y buhato na ito, mga kaigsunan. Nara, we have ability to plan. Naatay abilidad na magplano and dream na magdagdag-daggo, but it is God ultimately who shapes our plans. Ang Diyos nagatag sa tao pagbuot, na magbuot kita, dili kita robot, nagkabutan ta sa Ginoo sa atong plano. Pero gusto sa Diyos, kanabita ang word na directs dira, it implies making a path straight. Gusto sa Diyos, nga i-align ang atong mga daotay na buhat, gusto niya nga mag-una ta. Padayon ta nga magbuhat sa kabuton sa Diyos. Atong isalig sa Diyos ang atong agianan aron kita musubay sa iyang kabuton. Kaya ang atong plano limitado ra. Apan ang Diyos adunay mas dakong plano dili limitado para kanato. Ini nagtudlo kanato sa pagpaubos o pagsalig ragyod sa iyang pagka-Diyos. Lord, ikaw na ibala. Ikaw na ibala sa ako 2025. Sa imo ko na ginatugyan ang tanan. Muna siya ba? Padayon ng mga lagad sa Ginoo, Lord, ikaw na ibala. Dapat sa katapusan, kung sa atong buhaton, number 1, embrace. Ipakita ta ang atong pagkamatarong. Limtan ta ang mga nangagi. Pulihan ta. Ubago at pagka-ikaw. Kaya ikaw gibag sa Diyos. Lord, ikaw na ibala. Ialagad ko di akong kinabuhi sa imo. Nano ba nga kasintasin? Let your light shine before men. Ipakita ta ang atong pagtuo. Ipakita sa buhat ang pagtuo nga imo nga dawat dili sa pulong langigson. Kung pag kinabuhi kang Kristo, ipakita mo ang tinuod na pagbago. Ipahayag ang mga prinsipyo sa Diyos. Ikaduha, pangitaa ang giya sa Diyos kanunay sa imong kinabuhi. Seek God's guidance through prayer. Pinagi sa pagampo. Tagay priority ang Ginoo. Yes, walay problema ang Facebook. Walay problema ang YouTube. Walay problema ang cellphone. Kung tagaan imong priority ang Ginoo. Naala na sa ato. Kung usahay wala na ang Ginoo anang butang atong gihatag. Ano sa ang Ginoo? Imagine. Lingion katulad ko bata. Pag ingon nato, kinsa na sa inyo ang nakakita ng mga laway-laway diri. Grade 4 student sa pastor ako. Hoy! Kasi mong galantaw niya, Pastor Paul. Galantaw ko. Bata, 4 years old na cellphone. Galantaw sa Paul. Lisod ka ayon na mga kaigsuunan. Munang tudluan na to, iampo na to itong mga kabataan. Pero di nga naman, naata sa kalimutan na puno sa gadget. Puno sa mga kalimutan na puno sa kalit-lit. I-pray na to through prayer, through scripture, pinay sa pagmalandong sa pulong si Ginoo. Na ang atong mga kabataan, maalay ang ilang kinabuhi sa pulong sa Diyos. Maalayin ba, may sakto, matutuhan sila. Usgon sila sa Ginoo. Kung sila ibuhaton sa tao, be willing to adjust your plans as He reveals His purposes. Be willing to adjust your plans. Be willing ka kanang andam ka magpaubos nga kanon ang imong darpo para buhaton ang plano sa Ginoo. Kaya naman usahay, ang atong gusto ng mga lagad sa Ginoo di nakakalipay ang silinga ang kalibutan. Ang kalibutan abi kayo mga lagad ka sa Ginoo, malipay ang kalibutan. Ang kalibutan si basing maray. Di nakakalipay ang kalibutan pero ang Ginoo nalipay.
Balag dili malipay ang kalibutan basta nalipay ang Ginoo sa imong desisyon. Nga mga lagad ka sa iyaha sa tibok nimo kinabuhi unay gusto sa Ginoo. Mga kaigsuunan, balag na di malipay ang imong higala, imong amigo sa imong plano nga magsunod sa Ginoo. Basta nagsunod ka sa Ginoo nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Be willing to adjust your plans hanggang ka mapaubos sa imong plano kung kini ang giya sa Dios. Ikatulo, sa ligi ang pagka-Diyos sa Diyos. Trust God sovereignty. Mas taas ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Mas taas. Nasa plano. Kung nasa plano sa imo, magibago ka, nasa plano para mo. Romans chapter 8:28, all things work together for good to them that love God. Magsalig ka sa pagkataas sa Diyos sa panahon sa kalisod o sa kakulangon. Mga problema, mga utang, mga unsa pa, kalibog, kabalaka, unsa pa ang atong mga gikabalakan, isalig ta na sa Ginoo. Atong mga negosyo, ang atong mga dalan, isalig ta sa Ginoo. Asa mabasa, verse 2. Ang tanang dalan, number 1, verse 1, ang tanang plano, isalig ta sa Diyos. Munang ikatulong po ito. Trust in God's sovereignty. Sa verse 1, isalig na itong mga plano, laraw sa atong mga dalan, atong mga plano. Ikadua, verse 2, ang tanang dalan sa usa ka tawo mahimlot iya sa iyang kaugalingon, apan ang Ginoo nagatimbang sa mga espiritu. Puntuhan ang isunod. Ang atong dalan, isalig na ito sa Ginoo. Wala pa kabalo sa atong agian sa 2025, pero isalig ta na sa Ginoo. Ikatulo, ang atong trabaho. Verse 3, ipagyan ang imong mga buhat ngadto sa Ginoo, o ang imong mga pangunauna pagalingkunon siya. Commercial works, unsa imong trabaho? Si trabaho nako, pagwali, itugyan ako na sa Ginoo. Ang trabaho, pagwali sa may balita, ngadto sa uban, itugyan ko na sa Ginoo. Dagan ko plano, nag-preaching, wala pa lang ko lapi akong pangandoy katong tawag bigapon. Mo akong pangandoy ni 2025. Makakuha akong bigapon kaya naay panahon na makatulong sa pagwali ko sa salvation diya sa dalan. Mo akong plano. Atong trabaho, atong isalig sa Dikon. Isalig din yung trabaho sa Ginoo. Sa atong trabaho, di ko santita, isalig na to atong trabaho sa Ginoo. Atong mga utang, isalig na to na sa Ginoo, Lord, ikaw na bahala. Wala mga ganit tanawon mo sa 2024, karon pa lang 2025, na naaysaad ang Diyos. Maghatag siya dalan para sa ato. Isaiah 43, verse 18 and 19. Verse 19, saad sa Diyos, nga ang walay dalan, nga 2025, tagaan ang dalan sa Ginoo. Ang desiertong walay tubig, tagaan sa Ginoo tubig. Puntuan na maging sunan, ng bisag daan na kasaupas. Kalibog ka wala, kabalo asa ka paimon. Wala na kay kakakaon, wala na kay kakainom, na ang Ginoo ga-provide. Tungod kinaas siya sa imong kinabuhi. Dili ka pasagdan sa Dios. Isaiah 43 verse 19, yatan-awa. Ako bisan pa muhimo sa kadalan. Diyan ini. Na dalan no? Dalan diya sa kalingawan, tagaan ka dalan. Suba sa mga desierto. Naglantaw ni sa kinabuhi sa mga Israelites. Wala sila paglaom na nakaptid sila sa kaning Egypt, pero gipagawa sila sa Dios. Panahon nga walay dalan ang tubig sa sapa. Red Sea. Gitagaan sa gipagdalan ang Red Sea kaya walay imposible sa Dios. Kaya sa Dios walay utang na dili niya mahimo. Kaya na solbaro ng atong mga problema. Bisag unsa pa nga problema nga moabot sa ato sa 2025. Gibutangan niya dalan. Ang walay dalan. Gibutangan niya ang desiertong tubig. Nga ang desierto walay tubig. Muna'y saad sa Ginoo mga kaigsuonan. God will provide sa tanatong panginahanglan 2025. Muna'y saad sa Dios. Ingon sa Bible, but God shall supply all your needs according to His riches. I-supply sa Ginoo ang kinahanglan. Nini mga estudyante, kausaran ko na kapadala sa ilaha. Ginoo, ikaw na'y bahala. Salamat kay pag-abot na mo dito. Sabot ako sa alin mo.
Sa tanan ni Dante dito, sila ra. O man ang negosyo, kinala na sila mato sa kwan. Kinala ko si Pastor, Pastor, ang mga Dante, kaya ako sa mitingon niya, itong ako kaya nagdala mo, rin ako, alin mo. Gingon ako diri sa inyong presidente, nga buutan mo. Di mo mga tapulan, ayaw di mo tinapulan. Pero ako yun. Kung data ka, kasunod na sa ginumit ka kapag tapulan, ako, pag-aabot tayo ng presidente, Pastor, gawin namin. Kini Pastor, subukan ni Pastor. Kung kapagardin ka Pastor, ipagardin ni sila. Nagpadala na ganyan seedlings saan, hihikan ka Pastor kung dala na. Ano Pastor, tagay pa sila Pastor seedlings para magamit mo nila Pastor. Mo lagi, salamat sa Ginoo kay naginutan din sila pa. Ang akong giningon ka Pastor, mabutan, ginutan din sila. Kabalo mo, isa kita kapadala. Pag muhawak ko na si Pastor, tagaran sila. Asan taga na dalaon? Tagaan sila tag-panundin. Ang taga-damang dala, di nga naman. Alam ka sila sa Ginoo, kinaginutan sila. Ang Ginoo, ka-provide yun, gamit sa tao para i-provide ang imong gikinanglan. Gagamit sa kuwak, imong pasauban, kuwak kuno ang kuwak, nag-represent sa deliver. Gagamit sa dili tumutuo para ma-provide ang imong kinanglan. Mga kaigsunan, padayon lang yun, pangalagad. Kaya sa Ginoo. Hangtod mga kaigsunan, pag bulit na nila, ginan sila, balik na yun mo. Kaya wala na yung mga buutan. Mga buutan, no? Buutan. Grasya ka sa Ginoo, buutan eh. Ma, grasya na sa Ginoo nang abutan ta. Grasya na sa Ginoo nang aluwas ta. Kaya unsa gud ta? Ako, yung abutan ko na si Pastor Lindon, pero sa una nga din pag-Kristohanon, ambot na. Si Jabez nakabalo na. Kay kami anas, kay pareho man ni Pastor Kids. Ang among pagkakami kami rasa nakapulo. Wala ka rin nakakulo ko kay tabo. Sikreto ba? Pero basta sa Ginoo karon gibag mo sa Ginoo. Kitang tanan natay mga bad nga mga pangitabo inaatlintan na to. Si ang Ginoo nang ginisali nato Lord ikaw na ibala. Di na ko ni kaya kung wala ikaw sa akong ginabuhi. Kung sa ibuhaton, embrace righteousness. Padayon nga magpakita sa imong pagkakristohanon. Pangita ang giya sa Dios, seek God's guidance. Last, trust God sovereignty. Isalit ta. Dayon nay duwa na ko ni balikon. Magkinabuhi kita nga puno sa pagtuo ug pagsalig ng plano sa Dios, mas maayo kaysa atong plano. Subod ko, magkinabuhi kita nga puno sa pagtuo ug pagsalig ng plano sa Dios, mas maayo kaysa atong plano. Yun ako malabigyan sa pagtindog.